Ngayon, ukol sa mahalagang issue ng nuclear bago ang usapang tigil putukan sa Pakistan na yung weekend. Ayon sa pinuno ng nuclear ng Iran, mahalaga ang pagprotekta sa kanilang karapatan sa pagpayaman ng uranium para sa negosasyon sa Estados Unidos. Si Mohammed Islami, ang namumuno sa Atomic Energy Organization ng Iran, nagsalita siya sa mga mamamahayag habang ginugunita ang yumaong kataas-taasang pinuno Ayatollah Ali Khamenei, na siyempre ay napatay sa mga unang sandali ng pinagsamang operasyon ng US at Israel laban sa rehimen ng Iran. Kaya ikinadagalak naming tanggapin si Jemima Shelley, Senior Research Analyst sa United Against Nuclear Iran, na kasama natin ngayon mula sa London. Jemima, maraming salamat sa iyong oras. Maraming kalituhan tungkol sa nilalaman ng mga planong ito at lalo pang pinapalala ang magulo ng sitwasyon bago ang usapan tungkol sa tigil putukan. Sinabi ni Donald Trump na hindi maaring magkaroon ng sandatang nuclear ang Islamic Republic. Iginit ng Iran na bahagi ng 10-puntong plano nila para sa permanenteng tigil putukan ang pagpayaman. Ano ang iyong pagsusuri at pananaw? Salamat sa pag-imbita. Malanaw na sinabi ni Pangulong Trump na hindi niya papayagan ng Iran na magkaroon ng sandatang nuclear. Kahit kailan. Hindi dapat maging daan ang tigil putukan para gawing lehitimo ang pagpayamang ito. Pero ang pagpupumilit ng Iran, gaya ng sabi mo, na isama ang pagpayaman ng uranium sa kanilang kasunduang pampolitika pagkatapos ng digmaan, ay nagpapakita kung gaano kahirap tulad ng dati sa mga nakaraang negosasyon para sa Iran at US na magkasundo. Nagdulot na ng alitan noon ang isyong pagpayaman. At anumang kapani-paniwalang kasunduan ay dapat munang buwagin ang infrastruktura ng Iran para sa pagpayaman at tiyakin na may ganap na access ang nuclear watchdog ng UN sa mga nuclear site ng Iran. Nag-usap kami sa broadcast tungkol sa paraan ng paglalahad ng CENTCOM kung paano naranasan ng Iran ang tinatawag nitong malaking pagkatalong militar na tatatak sa isang henerasyon. Masyado pa bang maaga para malaman kung gaano kalaki ang pagkaantala sa nuclear na ambisyon ng Tehran? At ano ang itsura nito pagdating sa aktwal na paghahanap at pagkuha ng mga naipong highly enriched uranium sa mismong lugar? Tama ka. Tulad ng sinabi mo, ang konklusyon ng CENTCOM na ang Iran ay nakaranas ng isang dagok sa militar na tatatak sa isang henerasyon ay tama. Ibig kong sabihin higit 13,000 military targets at 155 barko ang tinamaan. Pero gaya ng sabi mo, maaga pa para isipin na tunay ng humina ang kanilang kapasidad nito sa pagpayaman o mga reserba nito. Mukhang hindi makatotohanan ngayon na makipagtulungan ang US sa Iran para tukuyin at hukayin ang supply ng enriched uranium. Sa tingin ko, sa hinaharap, ang tamang resulta ay ang beripikadong pag-aalis ng lubang pinayamang uranium sa ilalim ng international na superbisyon, hindi ang kooperasyon sa mga kondisyong pabor sa terorismo. Pinag-uusapan namin kung paano kinokontrol ng Iran ang pagpapadala ng barko sa Strait of Hormuz. Mahigpit pa rin ang kontrol nila. Ano ang nakikita mong maaaring mangyari sa kahabaan ng daan ng tubig na yon kapag pinag-uusapan ang tungkol sa mga bayarin para sa Iran? Ito ba ay puro pananakot lang o isa talagang posibleng opsyon sa hinaharap? Totoo yan. Matagal lang ginagamit ang pagbabanta sa seguridad pandagat sa Strait of Hormuz bilang panakot at para ipakitang kaya nitong guluhin ang pandaigdigang kalakalan. Patuloy ang mahigpit na kontrol dahil hinaharanan pa rin ng Iran ang kipot. May ilang tanker na sinubukang dumaan sa Strait of Hormuz, ngunit naharang dahil sa banta ng Iran na atakihin ang mga barko. Ito ay mga ulat na kamakailan lang ay natanggap ngayong araw. Ang rehimen ng Iran ay gumagamit ng mga taktikang panliligalig, gaya ng nabanggit mong mga singil sa inspeksyon, at may mga ulat na umaabot hanggang $2 milyong ang binabayaran ng mga barko para makatawid sa strait. Sinusubukan lang ng Iran ipakita ang lakas na wala naman talaga ito. Panahon na para magsama-sama ang pandaigdigang komunidad upang pagtibayan ang kalayaan sa padlalayag sa Strait of Hormuz at palakasin ang pagpigil sa rehimen ng Iran. Napakaraming iba't ibang senaryo ang maaring mangyari. Malinaw na lahat ay nagmamasid kung paano uusad ang mga pangyayari kaugnay ng mga usapang tigil putukan ngayong weekend. Jemima Shelley, live mula sa London. Pinahahalagahan namin ang iyong pananaw at oras.
Salamat sa pagsama sa edisyong ito ng Breaking News. Salamat!